Pisces people. Dito naman po tayo para humingi ng message for today from the universe. So, andito naman po ang mga pre-shuffled cards. So, bubunot naman tayo ng 3 and then we'll see kung ano po ang message ng universe sa atin ngayon. So, Spirit guides. Anong message namin for today? Yan. So, bunot po tayo ng tatlong cards ulit. Kung ano ang message sa atin for today, mga Pisces and cross-watchers, pwede na rin. Kasi the moment na mababasa mo or mapanood mo to is yun yung appropriate time na makarating sa iyo itong mensahe na to. Kahit hindi ngayon, okay lang. So, eto po. So, tingnan natin. 5 of Cups. Ito naman, 8 of Swords. So, the world. Napakaganda po. Wow, maganda ang ating card for today para sa mga single to ngayon ha. 5 of Cups. Yung 5 of Cups, may mga dati siguro para sa mga tao na dating may mga umiwas. Siguro feeling ko ito yung mga nag-ghost sa ilang mga Pisces, or baka mamaya ikaw naman to. Pwede rin. Ito, 5 of Cups, pwedeng ikaw ang umiwas or yung person mo na umiwas for whatever reason. Natakot siya or whatever reason na meron siya or ikaw. Magkakaroon ng chance. It's either you or yung person mo na nasa isip mo ay gusto nang makapag-usap or ready na siya. Maybe before may mga pumipigil sa kanya para hindi makipag-communicate sa iyo. So, eto yun. Ngayon, itong kahit naman ano ang mapag-usapan ninyo, magiging maganda ang result dahil dito sa the world. Hindi naman ibig sabihin na depende sa inyo kung magkakabalikan pa kayo or hindi. Pero kahit na ano ang mangyari, kahit na ano pa man ang mangyari, maganda pa rin result. Pwede pa rin, halimbawa, baka kailangan nyo lang ng closure or what. So, yun ang. So, yun po, mga Pisces. Ito, yung mga matagal nyo na iniisip. So, i-clarify natin. Tingnan natin kung ano ba anong meron sa mga cards nito. Clarify natin. Ano ang 5 of Cups? Page of Swords. Page of Swords. Maaring makatanggap ka ng, maaring friends mo siya or hindi, pero nag-stalk siya sa'yo, nag-spy siya sa'yo sa iyong mga social media account. So, ito, waiting siya. Ano kaya ang wini-wait niya? Waiting siya ng tamang panahon para inaabangan ka niya palagi.
sa iyong social media pag nag-update ka, ganyan. So, ito, clarify natin itong Eight of Swords. Oh, hala. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, ibig sabihin, kapag nakipag-usap na siya, ready na siya talaga. Ready na siyang sagutin lahat ng mga tanong mo siguro before kayo maghiwalay or mag-separate ng landas, hindi niya nasagot yung mga tanong mo. Ang dami mong tanong pero hindi niya nasagot, pero ngayon ready na siya, handa na siyang sagutin lahat ng mga tanong nasa isip mo. So yung the world naman, tingnan natin kung ano yun. Oh, ako, tingin ko magiging maganda ang result na to, pero kung yung person mo ang gusto na, ang ready na makipag-usap, ay ikaw naman yung parang medyo ayaw mo, ganyan. Or kung ikaw naman etong gusto makipag-usap, siya naman tong parang ayaw or parang medyo pakipot, ganyan. So, syempre, yung mga naiwan, naka-cope up na yung mga yan. And then, nakapag-move on na. And then, heto, may babalik. Gustong makipag-usap, diba? So, hingi tayo ng advice from the universe. Hingi tayo kung ano ba dapat natin gawin sa pangyayaring ito na Ten of Cups. Kinikilabutan ako, ewan ko, pero parang umabot na kayo sa point na pag-settle down or pagbuo ng family, pero may nangyari. Ang ganda, happily ever after. Ito yun yung parang worth siya na bigyan ng chance, kasi siya yung dapat na makakasama mo makabuo ng pangarap, na magkaroon ng masayang pamilya, kahit na hindi naman, halimbawa nag-usap kayo and then siguro kahit hindi kayo magkabalikan, depende sa inyo kung pareho pa rin kayong single, kung magkabalikan kayo, or kung hindi naman, at least naliwanagan lahat ng mga tanong na nasa isip mo. Maganda rin mapag-usapan yung dati, kasi at one point na stuck yung mind ng person na naiwan, kasi nagtataka siya kung ano nangyari, bakit naging ganon, nangyari sa relationship nyo, and then marami siyang tanong pero hindi na nasagot nung umalis or nang iwan. So mas maganda siguro para pareho kayong magkaroon ng closure, makapag-move on ng pareho, if ever na hindi na kayo available pareho. But if you're both single, and then depende sa inyo kung magiging maganda yung pag-uusap nyo or may something pa, and then you decide. Pero if one of you ay meron ng family, siguro it would be best na kung mag-uusap man is para sa closure na lang, para matahimik na kung ano man yung bumabagabag sa naiwan dati, kung sino man yun. So itong lumabas sa cards, syempre gabay lamang ito, napakaganda talaga niya, pero gabay lamang siya. Syempre ikaw pa rin makakaramdam kung ano ba talaga ang nararapat na gawin pa. Dapat pa ba makipag-communicate ulit sa ex or hindi? If ever hindi na maganda, kasi ikaw lang naman nakakaalam kung ano nangyari sa inyo dati, so wag mong sundin sa iyong intuition mo. Pakinggan mo, kung okay, edi go.
makipag-usap, alamin kung ano ba talaga na yung nangyari sa past, ganun. Clarification lang kung ano ba nangyari, ganyan-ganyan. So, kung after that is okay na, at least maganda na yung magiging closure nyo pareho para na kayo makakapag-move on. So, ayun, Pisces, gabay lamang ito, gamitin ang sariling intuition, and then hanggang sa susunod po ulit na reading. Salamat sa pakikinig. Thank you. God bless.